Okay, subukan natin maghanap ng mga stocks, blue chip stocks sa Pilipinas. So, bale, pupunta lang ako sa fm.advfn.com since wala pa akong account sa Call Financials. And then from here, create kayo ng login account nyo. So, meron na akong account. So, lalagin lang ako. Okay, and then from here, punta ako sa World Exchanges, choose Philippines. Okay. So, makikita mo dito yung mga blue chip stocks under PSEI constituent stocks. Okay, so alphabetically arranged siya. So, from Aboitiz hanggang Universal Robina Corporation. So, nandito yung Jollibee, San Miguel, Manila Electric, Manila Water. Ayan, nandito lahat sila. SM, ayan, San Miguel. Okay, so tingin tayo ng isa. Jollibee. So, Jollibee Foods Corporation. Magandang stock to pero mataas ang presyo niya. Stock price niya is 253 pesos. So, pag gumalaw to, usually pag gumagalaw to, yung mga ganitong high price stocks, mga 1%, 2%, 3%, mataas na yon. Okay, so pag mas mataas ang stock price, mas mababa ang percentage ng galaw. Okay, pero magagandaan naman dito sa mga high price stocks is stable siya. So wala masyadong hindi masyadong volatile ang mga high price chart stocks. Okay, so punta tayo sa chart niya. Okay. So, ito yung stock ng chart ng Jollibee. Makita mo, pataas ang trend niya. Yung weekly trend niya. Itong bawat isang candle na to is 1 week equivalent. Okay. Maganda pag-aralan kung ano ibig sabihin ng candle. Pag green candle, ibig sabihin pataas. Nagsimula siya dito. Okay, tinan ko, enlarge ko to. Ayan. So, itong green candle na to, nagsimula siya sa baba. Yan ang starting price niya. Okay. So, makikita mo, pag hinhighlight, pag nilagay mo yung cursor mo dito sa candle na to, makikita mo yung OHLC dito. Ibig sabihin ng O, yan yung opening price niya. H is highest price. L is lowest price. C is yung closing price. So, nag-open siya ng 231.20. Ibig sabihin sa baba ng candle, 231.20. And then, umabot siya dito. Kita mo yung extension niya sa itaas na yan, yung linya na yan. Kita mo yan, yung linya na yan. Tawag dyan wick. Okay, wick ng candle. Yan ang umabot siya ng ganyang kataas sa dulo ng wick na yan, which is 249 pesos and 40 cents. Tapos yan, bumaba siya at nagtapos siya dito sa closing price niya na yung C, 245.20. Okay, so yun ang ibig sabihin ng green candlestick. Pag red candlestick naman, katulad itong malaking red candlestick na to, nag-open siya dito sa taas, 237 pesos. Tapos yan, nagkaroon siya ng wick, extension sa taas. Yun ang high niya, 238 pesos and 20 cents. Bumaba siya. Tapos yan, ang low niya is 229 and 80 cents, which is malapit lang dun sa closing price niya na 230. So, hindi mo makikita, may wick yan sa baba, pero maliit na maliit. So, hindi mo makikita sa candlestick na to. Pero, pull off ko. Baka makita natin. Tingnan natin. Ayan, hindi ko na ma-blow up talaga. Pero may yan. May wick yan sa bandang ibaba. Okay, dahil sobrang liit lang ng diferensya, hindi mo makita sa chart. Okay, so yun ibig sabihin ng mga candlesticks. Okay, so may mga Bollinger Bands ako dito. Medyo advanced na yan. Pero tago ko muna. Ayan. So, lakihan natin itong screen na to para makita natin kung ano itong Jollibee na to. Anong itsura nitong stock na to. Okay. Tanggalin ko na rin kaya muna itong mga Okay, tanggalin ko muna itong mga indicators ko dahil nakakalito lang to sa'yo. Pero iwan ko tong stock kasi magandang indicator tong stock stochastics na technical indicator.
Okay, so meron din akong trend line dito. Ito yung moving average yung tawag dito. Makikita mo kung ang trend niya is immediate trend niya is pataas or pababa. Okay, so ang moving average ko nito is 8, tawag dito 8 moving average. Ibig sabihin pag pinag-add mo tong mga yung closing price nitong 8 candles na to, so say from here binilang mo yung or inadd mo yung mga closing prices nitong last 8 candles, tapos yung dinivide mo by 8, yung ano niya, yung average niya is nandito sa baba, which is yung makikita mo sa bandang taas dito kung magkano yung price niya. So pag nilagay ko dito yung cursor ko, nakasulat doon 208.14. So yun yung moving average nitong candle na to, itong week na to, or nitong candle na to at that week. So kailan yun? Yung December 21, 2015. So nakita mo, ibig sabihin nito yung candle nagtitrade siya above itong 8 moving average. Okay? So yan ang gamit ng ano na yan. So ibig sabihin pag tumataas yung line na yan, ibig sabihin may uptrend. Okay? Ayan. So abot siya dito and then pumaba naman siya. Okay. Ayan. Ayan. So anong gamit nitong sa baba? Stochastics, malalaman natin kung overbought or oversold siya. Pag nasa baba tong mga trend lines na to ng stochastics, nasa bandang ibaba siya, yan, ibig sabihin nasa below, usually nasa ano yan eh. Ano bang settings ko itong stochastics ko? 80-20. Okay. So pag itong line na to bumaba siya ng 20, mas mababa pa sa 20, ibig sabihin yan sobrang dami ng nagbenta, so mababa na ang presyo ng price niyan. Pero dahil nasa pa siya, 40 pa siya, hindi pa siya considered as nasa 30s pa siya, hindi pa siya considered as over. Actually dapat 70-20 lang to eh. Pero anyway, 70-30, pero 80-20 pwede na rin. And so usually pag nasa 30s siya, ibig sabihin medyo oversold na siya. So mababa na ang presyo niya. So kung may bababa, pwede pang bumaba yan, pero hindi na gaano. So ibig sabihin nasa may bandang paibaba ka na. Okay? Nasa may bandang bottom na tinatawag dyan. So kung naghahanap tayo nung bottom, ibig sabihin nandito na siya, nasa area na siya nito. So pag umabot siya dito sa may bandang 30s stochastics, okay, ang ibig sabihin yan, medyo nag-bottom out na siya. So wala nang, hindi na delikado yung mga ganyang klaseng stocks. Okay, na hindi na siya talagang magka-crash. Not unless na nagkaroon lang ng delubyo sa Pilipinas, saka na-apektuhan yung kumpanya na yun. Saka bababa pa talaga yan, mabibreak yung yung itong stochastics na to. Okay, pero medyo malabo na yan. So anyway, so pag makikita mo sa bandang ibaba, pag nasa bandang ibaba nitong stochastics na ito, makita mo yung itong mga candlesticks na to, nagkakaroon siya ng mahabang legs na wicks, yung ito mga extension sa bandang ibaba. Ibig sabihin yan, at one point bumaba dito yung presyo, pero dahil ang sentiment ng mga tao is bullish, ibig sabihin gusto nilang bilhin tong stock na to talaga dahil alam nilang mababa ng presyo, inangat nila ulit. So nakita mo, nag-close yung price dito. Okay? Pero the following week, so makita mo the following week, nag-open siya dito, inangat pa niya, umangat pa siya dito. So ibig sabihin, may nagkaroon ng bullish sentiment, nagtuloy-tuloy pa yung bullish sentiment hanggang dito, saka naman binaba. Ibig sabihin ng pag binaba, nagkaroon ng selling, bearish sentiment ang tawag doon. Ayan, binaba pa nila hanggang dito. Pero makikita mo may mga legs siya sa ilalim. Pag mga ganyan, ibig sabihin yan, pag may mga extension ng ganyan, may mga legs sa ilalim, ibig sabihin bullish ang sentiment ng mga tao. Alam nila na mababa na ang price niya, so nagbibilihan sila dito sa bandang baba.
Okay, so makikita mo pag nasa bandang ibaba nitong stochastics na to, ayan, nagsimula ng pataas naman ngayon. So yun na yung pataas, yung trend ng pataas na ng stock. Yung trend ng stock is pataas na. So mako-confirm mo siya dahil dito nakita mo yung trend line niya, pataas na ngayon. Okay. Alright, so anong gamit nitong nitong stochastics? Makikita natin, 'di ba? Gusto natin bumili ng low prices at ibenta natin ng high prices. So pag nasa ibaba yung stochastics, yan yung buy zone natin. Pag nasa bandang ibaba siya, yan ang buy zone natin. Okay? Dahil pag alam natin na pag umangat na yung presyo, pataas na yan, yun na yung mga sell zone natin. Okay? Ito yung mga sell zone natin sa bandang itaas. Ngayon, pag hindi na, kunyari, nandito pa lang itong prices na to. Yan, dito pa ito yung huling price. Ito yung huling week niya. Wala pa itong mga to. Hindi natin alam kung hanggang saan ang taas niyan, di ba? Pero may tinatawag tayong support and resistance. Okay, makikita natin sa bandang kaliwa, malalaman natin yung mga support areas natin based on sa previous na galaw ng stock. Ito, so makikita mo, ang galaw ng stock is hanggang dito. Okay? So mako-consider natin na pag umangat itong stock na to, most likely aabot siya dito. Okay? Pero pwede rin siya mag-stop out dito. Ayan yung sa previous chart niya, previous weeks niyan, meron siyang high dito din. So pwede rin pwede rin maging resistance. Okay? So tinatawag dito resistance. Yan, resistance yan. Resistance yan. Okay? So pag umangat siya, most likely either mag-stop out siya dito or mag-stop out siya dito. So umangat siya. Okay, pag umangat siya, usually mga tao nagbebenta na dito dahil alam nila habang tinatagal nilang as long as iniiwan nila yung pera nila sa stock, nagkakaroon ng risk. Okay? Na bumaba yung presyo. So makita mo itong itong candlestick na to. Ayan o. Ayan. Kita mo, may mahaba siyang wick sa ilalim. Ayan o. So nung nag-open dito yung stock, nagbentahan yung mga tao nung week na yan. Ayan, bumaba dito yan. So kung ikaw pinapanood mo tong stock na to at that time, kita mo nagbebentahan sila dito, mag-aalala ka ngayon dahil una binili mo yung stock mo dito, pinaabot mo rito. Tapos yung nagbentahan sila dito, anong tendency mo? Hindi mo naman alam na aangat pa siya dyan, di ba? Dahil nagsimula siya dito eh. So, tendency mo, ibenta mo na rin. So, yan. So, yun, dahil nga umabot siya dito, yun yung resistance na yan, no? Kita mo sa bandang kaliwa. Umabot yung price dyan. Ayan, no? So, nagkaroon ng bentahan. So, mga tao, tinitingnan din nila yan. Tinitingnan din nila yung mga resistance na yan. Yung mga professionals, pag nakikita nila na, may resistance dun, most likely, magbebentahan to. So, nagbebentahan nga sila. Yan, no? Bentahan sila dyan, umabot ng sa baba. Tapos yan, dahil itong mga same professionals ito, bullish din ang sentiment nila, binibili din nila sa ibaba. Pag nakita nila umabot na medyo bumaba na ulit yung presyo, nasa yung stochastics nito at that time siguro nasa bandang ibaba ulit, binibili nila ulit to pataas. So nakita mo, binili nila ulit to. Yung linggong yan, umabot dito hanggang sa high na yan, then bumaba siya pero nasa taas yan. So pag sinabayan mo yung mga professionals, kikita ka rin. Okay? Dahil yun sila ang may hawak ng pera eh. So sumasabay lang tayo sa trend ng galaw ng mga professionals, yung mga money makers, yung mga institutions ng tawag sa kanila. Yan yung mga millions, billions ang pera na yan. Tayo, hundreds, thousands lang pera natin dito. So maliit lang ang effect natin dito sa stock market. Okay? Lalo na kung ang retail traders is mga 1% lang sa Pilipinas, walang effect yun. Okay? So sumasabay lang tayo sa mga fund managers, mga institutions, yung mga yan. So, pag inangat nila ang presyo ng isang stock, sasabayan mo ngayon. Okay? Ayan. So, ayan, umangat siya dito. So, pag umangat siya at nalagpasan niya itong resistance na to, okay? So, nangyayari dyan, itong resistance na to, pag nalagpasan, nag-break siya pataas dyan, nagiging support yung resistance na yan. Okay? So, nakita mo, nag-break niya yung resistance dito. Ayan, so mas ma-confident ng mga traders ngayon na ang susunod na resistance is ito. So ito ngayon ang next target nila, itong resistance na yan. Okay, so pwede mo ngayong confident ka na ngayon na iwan mo yung stock mo dito. Pero nagkaroon ng bentahan dito dahil gusto nila ilakin yung profits nila. Okay, so
kaya bumaba yung presyo na naman dito. Nakita mo, ito yung opening price itong candle na to. Bumaba siya dito. Pero ang baba niya hanggang dito lang sa may support. Naging itong, kung kailan naging, itong dating resistance, naging support siya ngayon. So hanggang dyan lang nila binaba yung presyo. Okay? So kasi nga support price nga yan eh. So pag naabot na yung support price, kita mo ginawa ng ng mga professionals, inangat din nila. Okay? So nagbilihan din sila dahil naging support na nga yan eh. So alam nila pagka support area na yan, okay, limit na yan, usually support area, dyan sila nagbibilihan. Okay, so binili niya ulit, iniwan nila dito. Ayan, so dahil uptrend na tayo, na break na natin itong resistance na to, ang susunod na resistance natin is ito. So confident na tayo na pag nagbumili tayo dito, aangat yan hanggang dito at least, di ba? Ayan, so ayan, so inangat nga nila. Okay, so kung nagbumili ka rito, sinabayan mo sila hanggang dito, you know, so yung stock mo is from 210 hanggang 220, yan, kumita ka na dyan ulit. Ayan, so inabot nila hanggang dito. So ayan, so yun yung resistance. Okay, inabot na yung resistance. So ano nangyari nung the following week, dahil nasa resistance area nga siya, di ba? Kita mo itong susunod na candle na to, inopen niya, binaba niya dito. Okay, dahil resistance nga, tendency ko na sa resistance, nagkakaroon ng selling sa resistance. So selling, nagpa-profit taking sila, and then itong mga professionals, itong mga money makers na to, gusto nila, dahil gusto na siguro yung sentiment nitong Jollibee Corporation, magandang ang performance nitong company, inangat pa nila ngayon, break nila ngayon to resistance, dahil na-break nila tong resistance na to. Okay, nasa all-time high na. Kita mo, wala, meron pa pala. So ito yung previous weeks, meron pa, ito yung may high pa dito. So nung break nila to, ano yung susunod ngayon na ano ngayon na susunod na resistance? Ito. Ayan, so tita mo, nagbilihan pa sila, pero nagkakaroon ng profit taking sa ubod ng umpisa. Ayan, nakita mo yung mga wicks niyan sa ilalim, profit taking yan. Okay, tapos yun, inangat pa nila dahil nga bullish ang sentiment nila dito sa stock. Gusto nila talagang paabutin hanggang dito sa susunod na resistance. Okay, pero nung umabot dito, ang nangyari, sabi nila, masyado na, profit taking muna tayo. Kung benta muna natin ito, masyado ng mataas to, dahil gusto nilang kumita. So lalakin nila yung profit nila, so nagbentahan sila. Pero makita mo ang bentahan nila hanggang dito lang. Okay, so ang gamit din nitong trend line na to, makikita mo, okay, hindi nila masyadong pinapalagpas yung presyo nila dito sa itong blue trend line na yan, yung moving average na yan. So as long as nakikita mo na sa range, yung price na sa range nitong moving average na to, kampante ka na hindi siya tutuloyan bumagsak. Pero dahil nasa bandang itaas na, makikita mo yung stochastics natin, nasa bandang itaas na, di ba? Pag nasa bandang itaas na, ibig sabihin overbought na yan. Pag overbought, ibig sabihin masyado na maraming bumili, masyado na maraming supply, di ba? So ang tendency na pag masyado maraming supply, wala nang demand, mababa ang presyo. Kaya yun. So itong area din ito, yan sa stochastics natin, yung mga pag lumagpas yun ng 80, okay, yan yung sell zone natin. So may indicator din tayo kung kailan tayo magbibenta. Okay, so ito din ang gamit ng stochastics na yan. Makikita mo yan, yung buy zone natin sa bandang ibaba, ang sell zone natin nasa bandang itaas ng stochastics. So itong gamit itong stochastics na to. Gusto mo lamang kung saan ang bilihan, yan, dyan ka bumili sa bandang area ng stochastics na yan. Okay, dahil alam mo pagka umangat dito yan ang bentahan yan. Ayan, makita mo, yung mga bentahan yan. Okay, pero stochastics, tool lang siya. Okay, hindi siya Nostradamus, hindi naman Nostradamus. Wala talaga walang nakaka-predict ng future, pero yung nga si Nostradamus, di ba, magaling siya mag-predict ng future, pero hindi lahat ng predictions niya tama. Pero magandang prediction tool to. Okay, so, pero hindi siya 100%, dahil kung 100% to, mas mayaman pa tayo kay Bill Gates. Okay, may marami na mas mayaman kay Bill Gates kung lagi nag-work to, pero most of the time nag-work siya. Okay, majority of the time. So kumbaga is more than 50% ang nag-work to. So magandang tool gamitin tong stochastics na to as a buy indicator ng buy zone sa sell zone. Okay, ayan. And so inangat nila dito, nilagpas pa nila, so nagkaroon ng all-time high.
malaki, nasa all-time high na naman siya. Nandito naman yung stochastics niya, nasa may buy zone, sa may sell zone na siya, kaya nagkakaroon ng bentahan dyan. So, okay. So, Jollibee Foods Corporation, nasa may bandang, siya ngayon, sell zone siya ngayon. So, hindi magandang bilhin to dahil nasa sell zone siya. So, kung nasa bandang, kung nagbilihan tayo dito sa bandang ibaba, lalo na, yan, katulad dito, na-check natin dito siya, nung time na yun. Okay, so, naibenta mo dito, yan, magaling ka na pag naibenta mo siya dyan dahil may mga sell zones pa siya dyan. Usually, yung mga tao nagbebenta na dyan sa may sell zones na yun. Kung may share ka pa natitira, usually, yan. So, yung iba, ginagawa nila sa unang sell zone, pag alam nilang bullish yung sentiment ng stock, sa unang sell zone, nagbebenta sila kalahati. Okay? Tapos yan, yung susunod na kalahati, sa susunod na sell zone naman. Ayan. Yung iba, natulog, hindi nila masyado minomonitor yung stock nila. Yearly lang ang monitor ng stock nila. Yan. Baka pag bumalik sila, nakita na nabutan nila yan. Swerte sila, nabenta nila ng ganyang kataas yan. Okay, so Jollibee Foods Corporation.